Tapos rin sa paglagay ng number at saka pangalan yung mga TP ko. Sa wakas napaganda ko na rin talaga. Yan, hanggang doon. Bali ano lang to, 70 na TP. Tama-tama lang para sa ating araw-araw gawain. Good day mga boss. Sa araw na to mga boss, bali pinaganda ko yung ano ko, yung manukan ko mga boss. Yung mga TP nilagyan ko ng pangalan. Ako lang ang gumagawa kasi alam ko man kung paano mag lettering at saka para ano rin, exercise na rin. Tapos bakit nga ba lagyan natin ng numbering yung ano natin, TP? Importante kasi ito mga boss, nga lagyan natin kasi sa araw ng pagkondisyon ng manok, kailangan may number yung TP natin. Halimbawa, sobrang dami mo ng manok mo, marami kang TP. Tapos utusan mo yung tao mo, nakunin mo yung manok na yun. Tapos malito yung tao, saan ba doon? Kasi sobrang daming kulay. Halimbawa, kung saka may number yung TP natin, isang sabi mo lang yan. Kunin mo yung number 14. O, di ba? Pupunta na siya agad sa number 14. Yan ang ano, purpose yan mga boss. Saka ano na rin, maganda na rin, dagdagan tingnan sa manukan natin. Ako kasi mga boss, ano ko, yung mas inuna ko yung pagandahin yung facility ko kaysa bibili ng iba pang materialis. Sa ngayon, yung gamit namin, yung ano lang muna, yung dati naming mga manok kasi satisfied pa ako sa ano na winning line. Kaya hindi pa ako nagdagdag pa. Kaya ang gawin ko na lang, pinapaganda ko na lang yung ano ko, yung maliit kong manukan. Yaya nito, nilagyan ko ng numbering at saka pangalan. Saka baka magtaka kayo mga boss, yung pangalan Hapon ng Kugon. Yung YouTube account ko ng TGF. Hapon ng Kugon, yan ang palayaw ko mga boss. Yan ang Facebook account ko. Kaya i-follow nyo naman din ako doon. Saka yung Nanti, pangalan ko kasi yan. Kaya yan ang ginamit ko sa YouTube, Nanti. Yan, nilagyan ko lang ng GF kasi game foul or sakaling lalaki at aasinso pa rin ako sa buhay ko, maging ano na sa game farm. Sa ngayon, game foul lang muna kasi backyard lang tayo eh. Saka lahat naman tao nangarap mga boss, kahit sino, lalo na taong mahilig sa manok, grabe mangarap, di ba? Pag hilig ka sa manok, grabe ka mangarap. Parang kung ano yung nakita mo sa ibang farm, parang gusto mo rin gawin sa buhay mo. Ganyan ang taong sa Bungiro, matindi mangarap. Wala naman bayad mangarap mga boss, di ba? Ano lang yung pagpangarap eh. Kung gusto mo lang mangarap, gawin mo. Yan ang pinakasolusyon sa pangarap. Kung anong gusto mong pangarap, gawin mo. Kasi pag di mo ginawa, hanggang pangarap lang din talaga. Saka ito mga boss, pakita ko sa inyo. Maganda talaga yung PVC pipe na ginamit namin mga boss. Oh, matibay siya. Itong tinali namin, napansin nyo, kinalawang. Palitan ko yan ng tangsi mga boss. Yung iba napalitan ko na. At ang size pala nito ng ano mga boss, TP ko ay 50 feet to 24 feet. Yon ang size ng ano namin TP. Ayan, may bakal to sa loob para matibay na talaga. Kumbaga pang matagalan na gamit. So, yan lang mga boss. Saka tingnan nyo mga boss. Ito yung ano ko. Ito yung pinalitan ko na ano. Yan o, tangsi. Ganda mga boss, tibay. Yan o. Saka alam naman natin itong tangsi talagang matibay ito sa pagtali-tali. Isda nga na malaki, di makaputol. Yan pa yung manok, dadapo lang. Yan mga boss, dito banda, ano dito. Yung iba kasi hindi ko pa napalitan kasi ginagawa ko lang yan pag free time at saka walang init. Ito nagawa ko na. Napalitan ko na mga boss dahil hindi mainit dito eh kasi may puno ng niyog. Yan. So, kaya nang sinasabi ko mga boss, kailangan talaga nating mangarap. Hindi lang tayo pwede nga hanggang dito lang na backyard tayo, wala na tayong karapatan mangarap na magkaroon pa ng ganyang manukan, di ba?
Importante yan na alam ko naman pag mahilig ka sa manok, matindi ka talaga mangarap. Mag-ipon ng pira para sa pangarap mong manok. Ganyan yung taong sa bungero. Hindi yung basta-basta susuko sa pangarap. Ang pinakasolusyon lang dyan, gawin mo yung pangarap mo para matupad. Yun lang yan Kasi pag hindi mo tuparin, hanggang pangarap ka lang din talaga. Peace mga boss. So, ito lang yung ko mga boss. Libangan ko sa araw-araw. Ito talagang napakaganda mga boss pag mahilig ka sa manok. Kasi masaya ka. Kahit ikaw lang mag-isa, masaya ka na. Kasi minsan malungkot ka, hahawa ka lang ng manok. Yung matindi na yung mo, saya. Kaya sabi ko nga na yung pagmamanok, hindi lang sinabi nila na pag mahilig ka sa manok, talaga, yung taong sugarol ka, ganyan. Hindi. Ang paghilig sa manok ay nakatanggal stress, masaya sa buhay mo. Doon ka masaya, kaya doon ka. Saka, sa araw-araw mo siyang ginagawa, lalo siyang mapagaan yung, mo, yung pagkatao mo, parang masaya ka talaga. Kahit ikaw lang mag-isa. Yung iwas ka na rin sa paniupo. Kasi pag may manukan ka, palagi ka na lang lakad ng lakad, titingin dun sa manok mo, ganyan. So sa pag-alaga pala ng manok, naka-exercise ka na. Yan ang advantage ng mahilig ka sa manok. Huwag lang sa sugal, kasi yung sugal, yan, mo lang yan, yung depende na yan sa'yo kung paano mo yan i-diskarte. Diskarte din yan yung pagsugal. Huwag yung buhos ng buhos, kasi masayang lang din yung oras mo dyan kung panay ka sugal. Siyempre, part ng natin yan. Part ng pag-alaga ng manok. Pero hindi naman talaga na kailangan araw-araw ka magsugal, pupusta ka ng malaki. Hindi naman. Kailangan lang kung anong mayroon, doon lang tayo. Diba? Huwag yung sobra-sobra, kasi lahat ng sobra masama. So, hanggang dito lang ako mga boss. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko. Paki-support naman mga boss. Paki-pindot naman ng subscribe at notification bell. Maraming salamat mga boss. Ingat tayo palagi sa araw-araw nating gawain. At huwag kalimutan na mag-exercise araw-araw para din sa ating kalusugan. Hindi lang manok ang dapat i-exercise, ato rin mismo na lalo na pag nagkaedad ka na. So kailangan din natin ng exercise mga boss. So hanggang dito lang mga boss. Thank you for watching. Hanggang sa susunod naman. Peace mga boss.